everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman pong muli ang inyong nag-iisang Mama Mia. And welcome back to our channel. Hello, kumusta? Kumusta mi amigas, mi amigos? Kayo po ba ay nasa mabuting kalagayan? Ako, today is the last Saturday of June. Ako, bukas huling araw na ng June, 'di ba? July na agad. Tapos na agad ang first 6 months of the year. Kayo po ba, ano ang achievement niyo so far? Ang pinaka-greatest achievement, tapos greatest pa, grabing redundancy yun. Na achievement siguro para sa akin ay yung maka-achieve ka ng peace of mind, inner peace, ganon. Hello po, maraming salamat dahil halos magtatapos na ang unang 6 na buwan sa taong ito ay andito ka pa rin, nakasuporta ka pa rin kay Mama Mia, nakikinig ka pa rin. Maraming salamat po. Siyempre sa lahat ng ating mga subscribers, thank you so much at tayo ay 58,000 subscribers na as of recording this video. Maraming salamat at hindi nyo kami pinapabayaan, andyan pa rin kayo. Thank you so much. Kahit paminsan-minsan ay wala tayong upload, ay hindi pa rin kayo nagsasawang makinig. At syempre, maki-isyoso at maki-comment na rin itong ating mga programa at ating mga kwentong inia-upload. Syempre, hello muna kay Alvin Biscotcho. Maraming salamat, Alvin. J. Salvador, thank you so much. Marlene Vargas and Concepcion, thank you sa all the way from Kuwait siya nakikinig. Maraming salamat sa lahat ng mga OFWs natin. Hello po. Thank you so much sa inyong walang sawang pagsuporta. Marilu Cabusas, maraming salamat, Marilu. Josephine Mapalad. Hello din kay Oznam Zenon. Hi kay Michael Nunez daw from Bebs Padilla. George, hello George. Maraming salamat George ay yung pagkikinig. George 10071. Mapa 2329, thank you so much. Ayan, Aifin Balba, maraming salamat po. Sally, salamat Bunso Barba, thank you din. Hello kay Marilyn Castillo, Jack Palalios, Gerald Ribinito. Ayan na naman ako sa Geraldine. Gerald Ribinito, hello po from Aklan. Kawaii Jaso Channel, Sarangheo. Hello din kay Marilyn Miot, Merchie Vlog Bukalig. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Maricel Renes. Hello Lin. Hello rin kay Tolit Saseoche. Ayan, tama po ba? Hi din kay Teacher Len of San Pablo, Laguna. Maraming salamat. Gang Rakaza, thank you so much. Quick Thinker, hi. Butit na padayo ka ngayon. Mukhang matagal-tagal na kitang hindi nababasa dito sa ating channel na nagko-comment, Quick Thinker. Hello rin. Ano ba yun? Bakit may tumunog, girl? Ewan ko kung anong tumunog. Hello rin kay MJ Pit Car Infam. Hello po. Maraming salamat. Shaggy 0127. Divine Grace. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Jean Gonzalez. Renza Ray. Lay Vlogs. Maraming salamat po. At binalikan mo lahat ng mga past vlogs natin. Thank you so much. Liza Chen. LV Lapot. Jessica Cruta. Julian Ramilo. And Yuki VL. Ayan, marami pa pong ibang nagko-comment pero sa susunod na upload natin yan babasahin sa baka bukas. Oo. Baka may upload tayo bukas. Baka pa. Oo, tignan natin ha. Kasi hindi pa tapos nagpo-proofread yung iba nating mga kasamahan sa mga kwentong inyong pinapadala. Kasi masyado pong marami. Nung nakaraang araw lang, mga 2 days, 3 days ago, marami kaming natanggap na mga letters mula sa inyo. Maraming salamat po talaga. At huwag na nating patagalin. Simulan na natin ang inyong paboritong programa. Eto po, ang paborito niyong pakinggan at abangan araw-araw, ang Dear Mama Mia. Maghintay sa tamang panahon. Yan ang sabi ng karamihan. At yan po ang quote na tanging rason kung bakit hanggang ngayon ay single pa rin ako. Magantay raw sa tamang tao at sa tamang panahon at pagkakataon. Sa ngayon ay hindi ko na alam kung meron ba talagang tamang tao at tamang pagkakataon. Dear Mama Mia,
Magandang araw po sa inyong lahat at maraming salamat kung isa man po ang kwento kong ito sa inyong mapipili na basahin para i-ere sa iyong programang Dear Mama Mia. Uunahan ko na po kayo. I am in love with the same person 8 years ago. Bakit? Marami pong nagtatanong sa akin kung bakit, pero kahit ako, hindi ko alam kung ano ba talagang sagot sa mga tanong na yun. Hindi po nakakaalam at hindi po nakakasagot ang puso ko. Siguro nga siya lang ang tanging makakasagot nito. Kaya lang nananahimik siya hanggang ngayon. For the longest time, it's always been her. Mama Mia, itago niyo na lamang po ako sa aking pangalang Ariel. Isa po ako sa mga masusugid niyong tagapakinig na lalaki. Oo, Mama Mia, narinig po kita nung minsan na nakinig ako sa isa mong programa na parang natutuwa ka at hindi ka makapaniwala na marami kaming mga lalaking nakaabang sa iyong programa. Hindi niyo po na itatanong, kami pong mga lalaki ay low-key po sa pagiging sentimental. Low-key po sa pagiging mahilig sa mga kwento para may matutunan naman kami lalo na kung paano talaga mag-isip ang isang babae. Mama Mia, ang kwento kong ito ay magta-time travel muna tayo kasama ang mga tagapakinig mo at bumalik tayo sa panahon kung kailan nag-i-exist pa ang kami. Kung kailan meron pang siya at meron pang ako. Kung kailan masaya pa ako. Marami akong mga kaibigan. Mama Mia, ang totoo ay marami talaga ang gustong makipagkaibigan sa akin dahil ang sabi nila ay madali daw akong kausap at magaan daw akong kakwentuhan. Lahat po ng uri ng kaibigan ay meron ako. Meron yung mga kaibigang pang seryoso, meron ding pang kaibigan na parang ako ang galawan. Kaibigan na para bang game sa lahat ng bagay. Ang ibig kong sabihin, Mama Mia, yung mga overnight boys. Yung mga Dota is life. Uso pa kasi noon ang Dota, Mama Mia. At isa po talaga yun sa mga na-miss ko. Ang mga kaibigan ko. Ang kung papaano namin pasayahin ang isa't isa. Kung paano namin i-trash talk ang isa't isa sa game. Mama Mia, ang babaeng sinasabi ko sa inyo ay sila po ang may-ari ng internet cafe kasama ang kanyang brother sa aking mga barkada. Mama Mia, sa kanila ko po unang nakita at sa kanya ko po unang nakita kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng love at first sight. Hindi pala love at first sight, Mama Mia, kundi love at first hear. Oo. Tama po. Love at first na pagkakarinig. Siguro, Mama Mia, yun talaga ang aking ma-describe sa nararamdaman ko sa kanya. Mama Mia, unang rinig ko pa lang sa kanya kahit hindi ko pa siya nakita ay nakuha na niya kaagad ang aking atensyon. Matapang ang kanyang boses bilang isang babae. At pati po ang kanyang kuya ay parang namamadalian lang siya kung utusan ito. Parang siyang boss, Mama Mia. Lady boss, kumbaga. Parang kaya niyang utusan ng kahit sino. Napakatigasin niya. Parang hindi siya babae. Yung kanyang kuya na lagi niyang inuutusan at padabog at pasigaw pa niyang inuutusan ay yun po ang kabarkada ko. Mama Mia, pag nagsiset up na po yung kanyang kuya para sa aming gagawin na laruan o para sa aming paglalaro ay agad-agad na niyang sisigaw. By the way, tawagin na lang natin siya sa pangalang Madam. Kasi ganyan po talaga ang kanyang ugali. Para pong Madam, lahat po ng gusto niya na susunod. Palautos din siya. At syempre, marami din siyang gustong gawin, Mama Mia, at gustong ipag-utos, pero sa kanyang kuya naman niya inuutos. Pwede ba maghugas ka muna ng pinggan? Bago ka naman maglaro dyan?
Yan ang pasigaw niyang utos minsan sa kuya niya nung nagsiset up na kami para sa aming paglalaro ng Dota. Oo na, sandali lang. Kailangan ko pa silang iset up, sabi niya. Kaming lahat, Mama Mia, na mga magkakaibigan ay nagtitinginan lamang. Nasa likuran namin sila. Parang naiisip namin noon na kawawa naman pala yung kuya niya. Kasi kahit kuya siya ay parang takot siya sa kanyang kapatid na babae. Nagtitinginan na lang kami at pinipigilan ang sariling matawa. Kapag nakapasok na sa loob ang kanyang kuya ay pinagtitripan na namin siya, Mama Mia. Paminsan-minsan ay siya rin at ang kuya niya ang topic namin sa aming group chat noon sa Facebook. Alam mo ba, Mama Mia, habang sinusulat ko po ang kwentong ito ay namimiss ko po ang nakaraan. Namimiss ko po kung paano dati. Mama Mia, mabait masyado ang kuya niya na kabarkada namin. Dahil kahit utus-utusan lang siya ng nakababata niyang kapatid, ay parang sumusunod lang siya, hindi siya sumasaway. Good boy kung tawagin namin ang kuya niya sa aming barkada. Mama Mia, halos gabi-gabi ay nakikita ko po siya. Dahil sa hilig naming maglaro at sa hilig naming magpahangin sa labas. Uso po kasi noon ang magbabarkada na nasa labas ng bahay pagkatapos ay tinitignan ng mga bituin sa langit. At pagkatapos kapag buo na kami ay tsaka kami pumupunta sa internet cafe nila. Kapag nakarating na kami sa kanila at wala pa ang kuya niya, ay siya na po ang magsiset up ng aming paglalaruan ng mga computers. Siya ang mag-o-open ng gate. Kahit paminsan, Mama Mia, ay sarado na sila, ay binubuksan niya kapag dumarating kami. Pangmatagalan kasi kaming maglaro at pangmaramihan pa. Mama Mia, gustong-gusto ko talaga siya. Lalo na kapag sinasabi niya ang mga sandaling wait lang po. Pagkatapos noon ay makikita ko siya at maririnig ko siyang kinakausap ang sarili niya. Nakakainis naman tong mga to. Parang mga multo. Parang mga aswang hindi naman natutulog. Gustong-gusto ko bang matulog eh. Gustong-gusto ko nang matulog pero andito pa rin sila. Kung hindi lang sana ako pagagalitan ni na mama, hindi ko talaga pagbubuksan tong mga to. Yun ang naririnig ko sa kanya, Mama Mia. Pagkatapos ako ay napapangiti na lamang. Lalo na kapag nakikita ko na ang matapang niyang mukha. Pero syempre, Mama Mia, yung pagtawa ko at ng mga kaibigan ko ay amin lang pong inililihim at hindi namin nilalabas dahil for some reason ay parang nakakapansin din kami at nakakaramdam ng takot sa kanya. Ang sabi kasi ng kuya niya ay boyish talaga si Madam. Lagi siyang nanununtok kapag hindi nasusunod ang gusto niya. Lagi siyang nanununtok kapag naiinis siya. Syempre, nakakatakot namang masuntok ng babae dahil hindi mo naman pwedeng patulan. Kasi kapag pinatulan mo, ikaw ang may kasalanan. Kapag pinatulan mo, ikaw ang mapapabarangay. Mama Mia, napakaganda niya po. Kahit na masungit at matapang ang kanyang mukha, ay masasabi ko naman na napakaganda niya. Kung hindi lang sana siya nagsusungit at sumisimangot, ay para siyang artista sa kanyang ganda. Makinis ang kanyang kutis. Siguro dahil hindi siya palalabas. Ang sabi ng kuya niya ay hindi raw siya pala kaibigan. Piling-pili raw po ang mga nakakasama niya at kinakaibigan niya sa school nila. Bukod sa pagiging makinis ay matangos rin ang kanyang ilong at magandang hugis ng kanyang mukha at mga mata. Mama Mia, napakaganda niya talaga. Hindi ko alam kung bakit ako nahuhumaling sa kanya. Ang sabi ng iba ay normal lang naman daw ang kanyang ganda. Ang totoo niyan ay sinasabi ng karamihan na parang kamukha niya si Maine Mendoza. Pero para sa akin, Mama Mia, ay 10 times na mas maganda siya kaysa sa kay Maine. Ganun nga yata siguro kapag gusto at mahal mo ang isang tao. Siya na ang pinakagwapo, pinakamaganda sa paningin mo. Mama Mia, tinatawag ko siyang madam kasi masyado po siyang bossy kahit na medyo may kaliitan siya.
Ewan ko ba kung ganun ba talaga lahat ng mga maliliit na babae? Binabawi sa tapang at sa pagiging maldita. Ang sabi ng kuya niya ay defense mechanism lang naman daw yun ng kanyang kapatid. Pero Mama Mia, nakikita ko talaga na matapang siya at hindi lang basta-bastang defense mechanism yun. Mama Mia, kahit na ang liit-liit niyang babae ay ang lakas-lakas ng boses niya. Lalo na kapag tumatawa siya, kapag may tinitignan siyang nakakatawang video, ay para bang napakalaki niyang babae. Pakiramdam ko Mama Mia ay may lindol kapag tumatawa siya at kapag masayang-masaya siya. Masayang-masaya siyang pakinggan lalo na kapag nanonood siya ng mga nakakatawang video sa YouTube. Kapag pinasusulyapan namin siya ng tingin, ay sinusungitan niya kami at tumatalas ang kanyang tingin sa amin. Oh, anong tingin-tingin-tingin niyo dyan? Maglaro na kayo dyan. Nang matapos kayo ng maaga at makatulog na rin ako. Matapang niyang sambit nung sabay namin siyang tinignan ng isa kong kabarkada habang malakas ang kanyang tawa na nanonood ng video. Mama Mia, ang totoo niyan, kahit na ang sabi nila ay marami siyang red flag bilang isang babae dahil bossy, hindi ko talaga mapigilan na ma-fall sa kanya. Kahit na sinusungitan niya ako paminsan-minsan. At kahit na Mama Mia na napakaikli lang naman ng mga naging encounters namin. Oo, tsaka lang kami nagkaka-encounter kapag wala pa ang brother niya o kapag busy pa ito. Kahit na ang conversation lang namin ay lagi na lang, okay na ba dito? Tapos, sasagot na lang din siya na, okay na. Bakit? Tingin mo ba iiwanan ko yan ng hindi pa okay? At kapag aalis na naman siya, ay bubulong na naman siya sa sarili niya. Andito ka, andito ako. Hindi naman ako masyadong malayo. Kaya dapat nakikita mo nung chinecheck ko yung siniset up ko. Ganyan siya, Mama Mia. Para sa akin ay nakakatawa siya. Para sa akin ay napakaganda ng kanyang personality. Mama Mia, ang totoo niyan, isa sa mga kaibigan ko ang nakakapansin sa akin na parang nakangiti ako palagi kahit na sinusungitan ako ni Madam. Palagi na rin akong tinutukso ng kaibigan kong yun. Hoy, nagkakagusto ka na yata kay Madam ah. Lagi niyang tukso sa akin pero ako naman ay hindi masyadong nakikinig. Binabaliwala ko na lang yon kahit ang totoo ay medyo kinakabahan at kinikilig na rin ako. Habang tumatagal ay lalo pong lumalakas ang tama ko kay Madam. Hanggang sa isang araw ay hinanap ko na ang FB account niya. Mama Mia, hindi kasi ako makakadare na magtanong sa kanyang kuya kung ano ba ang Facebook account ng kanyang kapatid. Mahirap na. Barkada kasi kami. Baka naman magalit ito sa akin. Baka naman kung anong isipin niya sa akin. Kaya ako na lang po ang naghanap kung ano ba talaga ang Facebook account ng kanyang kapatid. Ang totoo niyan, Mama Mia, magaling naman ako sa internet, lalo na sa social media. Pero nahirapan talaga akong hanapin ang Facebook account ni Madam. Halos 2 weeks ko ring kinalikot ang Facebook, Mama Mia, pero wala pa rin akong nakita. Ang totoo niyan ay hindi ko alam kung ano talaga ang tunay niyang first name. Dahil apelyido lang po ang alam ko sa kanya. Nakakahiya naman pong itanong sa kanyang kuya kung ano ang pangalan ng kanyang kapatid, lalo pat wala naman kaming masyadong interaction sa isa't isa. Baka isipin ng kuya niya na may gusto ako sa kapatid niya. Totoo naman na may gusto ako sa kapatid niya pero syempre lihim ko lang yon. Nakakatakot kaya. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Madam kapag nalaman niyang may gusto ako sa kanya? Then one time, Mama Mia, naisip ko na lang po ang itatawag ko sa kanya. Lang. Kasi nga hindi ko alam kung ano ang tunay niyang pangalan. Ang alam ko lang, lahat silang magkakapatid ay nagsisimula sa letter L ang kanilang mga pangalan dahil letter L din ang mama nila at ang papa nila.
So yun ang ginawa ko, Mama Mia. Sinearch ko kay Tito Google lahat ng mga L na pangalan na may kaapelyedo nila. Ang totoo niyan ay sumakit talaga ang ulo ko sa kaka-research. Hindi ko alam kung paano ko malalaman kung nasaan doon. Ang dami-dami naman kasi. Common pa po ang apelyido nila sa Pilipinas kaya hindi talaga malabong mga nasa hundreds yung mga taong lumabas nung isearch ko yon. Ang totoo niyan, kahit nag-iinuman kami ng mga kabarkada ko, ay wala akong iniisip kundi ang iba't ibang pangalan na nakikita ko sa Facebook. Yung iba pa ay walang mga mukha. Paano ko malalaman kung siya yon o hindi? Hanggang sa dumating ang 1 month, Mama Mia, nakita ko na rin sa wakas ang kanyang Facebook account. Napakadali lang naman pala ng kanyang pangalan. Pero ako, halos mapudpud na ang mga daliri ko at syempre pati na rin ang puso ko sa kakahanap ng kanyang Facebook account. Mama Mia, yung month na yun ay parang mas naging madalang pa ang naging interaction namin, dalawa ni Madam. Siguro mga thrice a week lang kami nagkakausap at nasa mga 1 to 2 sentences lamang ang naging palitan naming dalawa kasi laging nandiyan ang kuya niya. Ang kuya niya ang laging nagsiset up. Hanggang sa inad ko na siya sa Facebook. At nung naka-add ko na siya sa Facebook, Mama Mia, dun ako naglakas loob na i-chat siya nung inaccept na niya ang friend request ko. Hi, kumusta? Yan ang naging unang banat ko sa kanya. Oh, bakit dito ka nangangamusta? Kapag naman sa harapan ng mga computers parang wala kang imik, sabi niya. Mama Mia, hindi talaga ako nakapaghanda sa kanyang mga sinabi. Kaya naman napilitan akong mag-research kung papaano ba ang mga banat na sasabihin ko sa kanya. Mama Mia, nag-research din ako kung paano ba maging romantic. Kung paano ba magpasaya at magpakilig ng babae. Kung ano ba ang mga banatan sa text o sa chat. Pero Mama Mia, napakatigas talaga ni Madam. Hindi siya madaling makuha, hindi siya madaling ma-persuade at hindi siya madaling pakiligin. Parang ang tagal nga niya na maniwala sa mga sinasabi ko. Pero Mama Mia, kahit na ganun ay nag-e-enjoy naman akong kausap siya kahit na dun man lang sa chat. At hanggang sa nilevel up ko na ng konti ang naging diskarte ko sa kanya at pinapansin ko na siya kapag nasa internet shop nila kami. Pinapansin ko na siya lagi. Pero Mama Mia, ang totoo niyan ay hindi pa rin niya ako binibigyan ng masyadong pansin. Oo, pinapansin niya ako pero may mga pasungit pa rin at pabalang pa rin na sagot. Pero hindi ako sumusuko. Hindi ako sumusuko dahil gusto ko naman talaga si Madam. At ang pinakagusto ko sa kanya, Mama Mia, ay wala siyang kaarte-arte sa kanyang katawan. Hindi po siya katulad ng mga babaeng nakikilala ko na puro make-up, puro paganda, puro pampilik mata, puro pan-lipstick o pang-lip tint. Siya, Mama Mia, napaka-natural ng kanyang ganda. Wala kang makitang pangit sa kanya. At ang totoo niyan, kahit na sinusungitan niya ako ay hindi naman siya sinner. Nire-replyan niya talaga ang mga chat ko. Hindi pa ako diretsyo o direktang nanligaw sa kanya dahil ang gusto ko, Mama Mia, ay may trabaho na ako kapag naging kami na. Ang gusto ko ay dadalhin niya ako sa bahay nila, ipapakilala niya ako sa mga magulang niya. At ang gusto ko rin ay ipapakilala ko siya sa mga magulang ko. Ang gusto ko, Mama Mia, ay makita ng kanyang kuya at ng mga magulang niya na hindi lang ako sa Dota magaling, kundi pati sa buhay rin para naman hindi sila masyadong maging against sa akin. Nag-iisang babae lang kasi si Madam sa mga kapatid niya. Mama Mia, ang totoo ay napakalaking achievement na para sa akin nung pinansin niya ako.
Napakalaking achievement na sa akin kapag ngingitian niya ako kapag dumarating ako sa computer shop nila. At mula nga nung nginitian at pinansin ako ni Madam, ay malaki na rin ang nagbago sa aking sarili. Kasi mula po nung pinansin niya ako, Mama Mia, ay parang nagkaroon po ako ng kakaibang klaseng inspirasyon para magpursigi sa buhay at para umasenso. Mama Mia, ang akala ko na ako lang ang humahanga kay Madam. Ang akala ko ako lang ang nagkakagusto sa kanya. Ang akala ko ako lang ang pwedeng magmay-ari sa kanya. Pero hindi pala. Dahil kasabay ng pagkakagusto ko kay Madam ay may isang tao pa palang nangangarap sa kanya. At yun ay walang iba kundi isa po sa mga kasamahan ko na naglalaro ng Dota at nag-overnight kila Madam na itago na lang natin sa pangalang Zack. Si Zack, Mama Mia, ay tao rin na parang katulad ko na kung anong tanong mo ay siya rin ang isasagot niya. Isang tanong, isang sagot kumbaga. Matagal na kaming magkaibigan ni Zack dahil sa Dota ay naging magka-close kaming dalawa. Mama Mia, dahil din sa Dota at dahil din kay Madam ay parang magkakasiraan din kaming dalawa ni Zack. Never ko pong na-imagine, Mama Mia, na ang taong may gusto kay Madam ay siya palang taong napakatahimik lang sa barkada namin. Ang totoo niyan ay parang babaho na ang bibig mo kapag kayong dalawang magkatabi dahil hindi kanya talaga kakausapin hanggat hindi mo siya uunahan. At kapag kakausapin mo naman si Zack, kung anong tanong mo ay siya lang din ang sagot niya at wala nang iba pa. Kumbaga, hindi kami nagkakaroon ng proper conversation. Parang Dota lang talaga ang mahalaga sa kanya. Mama Mia, ang hindi ko lang maintindihan ay parang bigla ring nagbago si Zack. Parang iba siya mula noon at iba rin siya ngayon. Kaya pala nung mga nakaraan ay napapansin ko na parang nakikipag-away siya sa akin kapag umuupo ako na malapit doon sa may window side. At ang gusto niya ay doon talaga siya. Dahil gusto niya na nakikita at naririnig si Madam kapag ito ay nagsasalita o dumadaan. Mama Mia, nagagalit din si Zack kapag nagyoyosi kami ng iba naming mga kaibigan. Ang hindi ko alam noon kaya pala siya nagagalit ay dahil naririnig niya si Madam na umuubo kapag meron pong naninigarilyo sa amin. Mama Mia, ang totoo niyan, ngayon na sinusulat ko ito ay napapansin ko na parang mas concern pa si Zack kay Madam kaysa sa akin. Isang araw, nung papunta na kami kina Madam, ay nagpapahuli talaga si Zack. Ang sabi niya ay susunod na lang daw siya. At dahil gabi yon, nilalak talaga ang pintuan. Para bang sinasadya niya na naglalaro na ang kuya ni Madam at kaming lahat para kapag dumating siya ay si Madam talaga ang magbubukas ng gate para sa kanya. Tapos si Zack, Mama Mia, mahilig pa siyang magpaluto ng pansit canton. At kapag nagpapaluto kami ng pansit canton ay nagbobolontaryo talaga siya na siya ang kukuha dun sa may kusina. Yun pala ay gusto niya lang masolo si Madam at gusto niya lang na mahawakan ang kamay ni Madam kapag binibigyan na siya nito ng plato. Kahit tahimik si Zack ay grabe pala kung dumada-moves ang kaibigan kong ito. Mga bagay na nung una ay hindi ko napapansin. Mga bagay na nung una ay hindi ko tinitignan bilang magiging potential karibal ko. Mama Mia, ang totoo niyan, sinasabi noon ng iba kong kaibigan, lalo na yung kaibigan kong nakakapansin sa pagkakaroon ko ng crush kay Madam, na dapat daw ay bakuran ko na si Madam kasi nga parang may ibang dumidiskarte dito. Pero dahil overconfident ang lolo nyo ay hindi po ako naniwala. At nung nagkaroon na nga ako ng trabaho, Mama Mia, ay naging maganda pa rin ang relasyon naming dalawa ni Madam bilang magkaibigan, bilang magka-chatmate.
Wala pa ako sa plano noon na manligaw sa kanya dahil ang totoo ay inaantay ko pa talaga ang right timing para sa amin. Ang gusto ko, Mama Mia, ay yung wala talagang tsansa na humindi sa akin si Madam. Ang gusto ko ay dapat sasagutin niya agad ako kapag nanligaw ako o dapat nasa more than 70% ang tsansa kong sagutin niya. Ayokong mabasted, Mama Mia. Kaya ang sabi ko sa sarili ko, magpupundar muna ako. Mamumuhunan muna ako bago ko siya tuluyang ligawan. Nag-aantay ako ng saktong moment. Yung moment na hindi na talaga ako mag-hesitate na manligaw at magsabi sa kanya ng totoo kong nararamdaman. Kahit ng totoo, Mama Mia, napapansin ko po na parang MU na kami ni Madam. Hindi ko alam kung feeling ko lang ba yun o kung assuming lang ba talaga ako. Pero sa almost 4 years na lagi kaming nagkikita at magkaka-chat ni Madam, ay napapansin ko, Mama Mia, na hindi naman nababawasan ang enthusiasm niya na makausap ako. Ibig sabihin ba niyan pareho kami ng nararamdaman? Ibig sabihin ba niya or ba niyan ay may mutual understanding na kami? Kahit na pakiramdam ko ay may nararamdaman din si Madam sa akin, ay never naman akong nagtanong sa kanya. Never din akong nagtanong tungkol sa iba niyang mga manliligaw at lalong-lalo na kay Zach na noon ay napapansin ko na. Lalo na at siya talaga ang gustong nag-o-open up sa akin tungkol kay Zach. Hindi ko alam, Mama Mia, kung nagpaparinig ba siya sa akin o sadyang gusto lang niyang i-share ang mga the moves ni Zach patungo sa kanya. Pero kahit na nagsishare siya sa akin ay hindi naman ako nagtatanong ng marami para wag na naming mapag-usapan pa ng matagal si Zach. Naisip ko kasi, Mama Mia, dapat hindi ibang tao ang pinag-uusapan namin kapag magka-chat kaming dalawa. Ang oras ko para kay Madam ay kompleto talaga. Kahit na nasa office ako, Mama Mia, ay lagi ko siyang ka-chat. Hanggang sa isang araw, ang sabi niya ay mag-a-apply din daw siya sa opisina namin. Pinorsuade ko talaga lahat ng mga ka-close kong boss doon para tanggapin si Madam. At nung natanggap siya, Mama Mia, at naging magkatrabaho na kami, ang sabi ko sa sarili ko, ay eto na, mas magiging close na kami at mas magiging madali na para sa akin ang ligawan si Madam. Mama Mia, kapag nasa opisina kaming dalawa ay pinapakita at pinaparamdam ko talaga sa kanya ang girlfriend treatment. Yung lagi ko siyang tinitreat ng lunch, syempre lagi ko siyang sinasamahan sa kung saan man siya pupunta at lagi ko siyang tinutulungan sa mga trabaho niya. Yung treatment ko sa kanya ay parang kami talaga. Parang girlfriend ko talaga siya. Ang totoo niyan, lahat siguro ng mga katrabaho namin ay inakala na mag-boyfriend at girlfriend kaming dalawa ni Madam kasi nga hindi kami mapaghiwalay sa isa't isa. Laging may nagtatanong sa amin kung kami ba pero tinatawanan lang namin. Hindi rin naman inaayos ni Madam ang sagot. Hindi niya sinasabing hindi kami. Pero hindi rin niya sinasabing kami dahil hindi naman talaga kami. Pero Mama Mia, may napansin din ako kasabay ng mas pagiging close naming dalawa ni Madam. Napapansin ko si Zach, Mama Mia, na parang ang daming nagbabago sa kanya. Parang napakalakas na niyang mag-post noon sa kanyang Facebook. Hindi katulad dati na puro Dota lang ang kanyang sinishare at yun lang ang laman ng kanyang timer o kay timeline. Mama Mia, kahit na achiever si Zach sa school ay hindi niya kailanman pinost ang mga yun. Hindi niya kailanman pinagmalaki yun kundi ang Dota lang talaga. Pero nitong mga huli ay para bang ang dami-dami na niyang post tungkol sa pag-ibig, tungkol sa pagiging sweet na lalaki at tungkol sa pagiging matapang na babae. Mama Mia, sa takot ko po ay para akong naging stalker ni Zach at ni Madam. Alam ko naman kasi na wala talagang kami ni Madam. Wala namang nagbago kay Madam pero napapansin ko na para bang mas naging friendly siya sa akin. Lalo na kapag magka-chat kaming dalawa, ay hindi niya pinapatulan yung mga romantic kong tanong paminsan-minsan. Yung pahangin kong tanong sa kanya tungkol sa love life.
hanggang sa isang boses ang bumulong sa isip ko na mukhang pagkakaibigan lang talaga ang tingin sa akin ni Madam. Mama Mia, yun talaga ang nababasa ko sa mga huling chat niya sa akin. Pero noon naman ay parang pagkakaibigan lang din pero parang may espesyal sa aming dalawa. Hindi ko alam kung binibigyan ko lang ba talaga ng ibang meaning ang kaniyang pakikipag-close sa akin dahil hindi niya ako kailanman dinedma kapag nag-chat ako sa kanya. Mama Mia, I swear na gusto kong gawin ang lahat para lang mapansin ako ni Madam bilang boyfriend material. Ayokong sayangin ang lahat ng mga pinaghirapan ko. Ayokong sayangin ang lahat ng mga pinagsamahan naming dalawa. Sa loob ng 4 na taon na magka-chat at video call kaming dalawa, ay hindi talaga siya mahilig na mag-load, Mama Mia. Since meron talaga silang internet dahil may internet cafe nga sila. Wala naman daw siyang tatawagan at hindi niya raw gusto na may tatawagan siya dahil para sa kanya, Mama Mia, ay nakakaabala daw siya ng ibang tao kapag tumatawag siya. Ayaw na ayaw din daw ni Madam na tatawagan siya nang hindi man lang nagpapaalam sa kanya na tatawag ang tao sa kanya. Doon talaga ako nakaisip na kakaibang babae talaga si Madam. Yung iba gustong-gusto na laging pinapansin, laging tinatawagan, laging kinukulit, laging chinachat. Pero si Madam hindi. Ayaw niya ng ganon. Kapag may importante kang sasabihin sa kanya at gusto mong tumawag, dapat mag-chat ka muna na tatawag ka. Kapag naman gusto mo lang makipag-usap bilang kaibigan, dapat magpaalam ka rin muna bago mo siya tawagan. Mama Mia, nung una ay na-o-offend ako sa ganong ugali ni Madam. Pero sa katagalan ay naiintindihan ko na siya at pakiramdam ko ay kilalang kilala ko na siya. Paminsan-minsan ay nagkikita din kami. Pero kadalasan ay hindi naman namin sinasadya na magkita kami lalo na kapag nagkakasabay kaming dalawa sa jeep. Doon ko nakikita siya sa mall, Mama Mia. Kapag nasa mall siya at sinasabi sa akin ng kuya niya na wala si Madam at nasa mall, ay talagang nagpapaalam ako sa kanila at sinasabi kong may gagawin ako sa bahay. Pero ang totoo ay kunwari lang yun. Kapag nakaalis ako sa kanila, ay uuwi ako ng bahay at maliligo at pupunta ng mall. Magkukunwari na nagmo-mall din ako. Magkukunwari na babanggain ko no siya, pero hindi naman talaga dahil una pa lang ay nakita ko na siya. Kapag naman meron pong piyesta sa baryo namin, ay pinupuntahan ko rin ang mga pinupuntahan niya. Para bang kunwari ay nagkita lang kami doon ng aksidente pero ang totoo ay sinadya ko naman talaga. Gusto kong iparamdam kay Madam na parang serendipity ang nangyayari sa amin. Yun para bang hindi sinasadya. Pero Mama Mia, ang lahat ng mga planong binuo ko sa isipan ko na sinisimulan ko nang i-execute kay Madam para tuluyan na siyang mapasa akin, lahat ng yun ay nasira dahil sa isang gabi. Isang gabi na nag-aya ang isa kong kaibigan na uminom raw kami at mag-overnight sa kanila. 5 kami noon, Mama Mia. Kasama sa 5 si Zach at ang kuya ni Madam. Marami kaming napag-usapan, syempre gano'n naman talaga ang magbabarkada. Minsan nga nagkakantsawan pa kami ng kung ano-ano. Yung iba tungkol sa mga girlfriends nila o sa mga love life. Yung iba naman tungkol sa pagiging BS, Mama Mia, o sa mga hindi talaga nakakapagsabi ng kanilang tunay na nararamdaman. Yun bang mga torpe? Ang dami-dami naming napag-usapan at masayang-masaya ang usapan na yon. At dami naming pinag-usapan tungkol sa mga nakaraan, tungkol sa mga naging laro namin, tungkol sa mga kalokohan namin. Hanggang sa bigla na lang nagsalita si Zach. Master, sabi niya at tinuro ang kuya ni Madam. Nakakadalawang grande pa lang kami noon ng beer, Mama Mia. Master, alam mo bang may gusto akong sabihin sa'yo matagal na. Pero hindi ko alam kung paano ko sasabihin eh. Mama Mia, alam ko na noon kung saan papunta ang usapan na yon. Alam ko na noon kung ano ang gustong sabihin ni Zach. Pero pinilit ko pa rin na pigilan ang usapan na yon, Mama Mia.
Pinilit kong pigilan ang lahat dahil ang gusto ko ay ako ang maunang umamin sa kuya ni Madam tungkol sa nararamdaman ko para sa kapatid niya. Zack, ano na naman yan? Wag mong sabihin na nakakita ka na naman ng away ah. Hoy Zack, magbagong buhay ka na. Bagong buhay na tayo, di ba? Sabi ko. Pero hindi nila ako pinansin. Bagkus ay tinanong pa ng kuya ni Madam si Zack kung ano raw ba yun. Ano yun, Master? Dota tayo? Punta tayo dun sa amin. Sabi niya. Master, di ba tingin nyo sa akin ay napaka-cold ko sa inyo? Kasi hindi ako masyadong namamansin. Kasi hindi nyo alam kung anong tumatakbo sa isipan ko. Hindi nyo alam na ang daming kulang sa akin. Pero Master, kahit na ang daming kulang sa pagkatao ko, may isang babaeng kumukumpleto sa lahat. Yun ay walang iba, kundi ang kapatid mo. Noon, halos araw-araw kaming magka-chat dalawa. Pero katulad ng pinapakita ko sa inyo, ay nagiging cold din ako sa kanya. Dahil ayokong mag-commit eh. Ayoko mag-commit sa kahit na anong relationship noong mga panahon na yon. Pero ngayon Master, may trabaho na ako. May maipagmamalaki na ako sa inyo. May degree na ako. Tapos, hindi na lang ako hamak na Dota player lamang. Meron na akong trabaho na okay naman ang pasweldo. Trabaho na kapag kahit ano man ang mangyari ay kaya kong buhayin ang kapatid mo. Master, gustong-gusto ko talagang ang kapatid mo. Parang mahal ko na yata siya eh. Pwede bang ligawan ko siya? Mama Mia, ang totoo niyan ay halos hindi ko na marinig ang lahat ng sinasabi noon ni Zack. Parang mas naririnig ko na noon ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Gusto kong awatin si Zack. Ang totoo niyan ay gusto ko siyang suntukin para tumigil na siya sa kaniyang kakasalita noon. Hanggang sa sumagot ang kuya ni Madam. Nagulat siya, Mama Mia. Actually, hindi lang naman siyang nagulat kundi kaming lahat. Dahil yun na ang pinakamahabang mga salita ni Zack sa amin sa loob ng ilang taon naming pagiging magkaibigan. Ako, Master, hindi naman talaga ako ang dapat na magdesisyon kung sino ang gusto ng kapatid ko o hindi. Hindi ko naman siya mapipigilan kung sasagutin kanya. Ang problema nga lang, Master, mas masahol pa sa dragon yung kapatid ko. Kaya wag ako ang alalahanin mo, kundi siya. Siya ang tanungin mo, Master. Sa kanya ka manligaw at wag sa akin. Biro pa ng kuya ni Madam. Mama Mia, nung mga panahon na yon, ako ay unti-unti na pong nagsimula na manghinayang sa sarili ko. Okay naman pala sa kuya niya at okay naman daw pala sa mga magulang niya. Pero bakit ganun? Bakit ako natakot ng ilang taon na baka hindi nila ako tanggapin dahil nag-iisang babae lang si Madam sa kanilang magkakapatid? Master, ang laki talaga ng nawala sa akin eh. Actually, ang totoo niyan, nalungkot talaga ako nung hindi na kami naging magka-chat ng kapatid mo. MU kasi kami noon, Master eh. At isa yun sa pinakamalaking pagkakamali at pagsisising nagawa ko. Kung bakit hanggang MU lang kaming dalawa. Dahil sa kanya, Master, natuto akong magbanat ng buto. Natuto akong magseryoso sa pag-aaral ko. Dahil gusto kong graduate. Gusto kong graduate ng may honors para mapansin niya ako ulit. Mama Mia, umiiyak na noon si Zack. Tanda ng kanyang pagiging seryoso sa mga sinasabi niya. First time naming lahat na makita siya na ganun ka-emosyonal. First time naming lahat na marinig siya na nakikipag-conversation talaga sa amin. Na akala mo ay memorize pa niya talaga ang lahat ng mga sinasabi niya. Dahil sa kanya, Master, tumigil ako sa pagdodota dahil na-realize ko na napakaganda pala ng mundo. Napakaganda pala kapag nangangarap ka.
at pilit mong inaabot ang mga pangarap na yon. Master, willing akong isacrifice lahat. Mabalik lang ang communication naming dalawa. Please naman, Master, tulungan mo naman ako sa kapatid mo. Walang problema, Master. Thumbs up ako sa'yo. Pero Master, bakit ba nagustuhan mo ang kapatid ko napakatapang naman nun. At yung utak nun, hindi mo talaga mababasa. Sabi niya at nagtawanan na ang lahat, Mama Mia. Ngumiti rin si Zack na para bang nagkaroon siya ng assurance na magiging maganda na ang future niya at ang pag-asa niya kay Madam dahil ngayon ay kakampinan niya ang kuya nito. Master, gustong gusto ko talaga siya. Hindi ko talaga ma-let go ang feelings ko sa kanya kahit na maglilimang taon na. Kaya sana Master, matulungan mo talaga ako sa kapatid mo. Lahat ng mga kabarkada ko, actually, maging ako, Mama Mia, ay bumilib noon kay Zack. At na-realize ko noon, siguro nga para talaga kay Zack si Madam. Dahil si Zack ay nagkaroon ng tapang para umamin sa lahat ng tungkol sa nararamdaman niya para kay Madam. Samantalang ako, kahit na sinasabi kong gustong gusto ko na at fall na ako kay Madam, ay hindi ko naman talaga magawang aminin sa ibang tunay kong nararamdaman. Kung noon nakala ko ay si Zack ang mahina sa aming dalawa dahil hindi siya masyadong masalita, ngayon ay naisip ko ako palang mahina sa aming dalawa dahil hindi ko kaya ang ginawa niyang pag-amin. Mama Mia, siguro kung mas pinili ko lang noon si Madam kaysa sa group of friends ko. Kung siguro mas pinili ko lang noon na patunayan sa kanya ang nararamdaman ko kaysa sa ilihim ito, siguro ay kaming dalawa ang nagkatuluyan. Siguro kaming dalawa ang nagkaroon ng pamilya. Pero Mama Mia, willing ako noon na i-sacrifice ang feelings ko para sa isang tao. Willing akong isacrifice noon ang nararamdaman ko para lang lumigaya si Madam. Nakita ako kasi, Mama Mia, nakita ako na mula nung manligaw si Zack ng formal kay Madam, ay parang naging maaliwalas na ang mukha ni Madam. Lagi na itong nakangiti. Oo, meron pa rin paminsan-minsan na sumisimangot dahil yun naman talaga ang personalidad niya. Pero nakikita ako ng masaya siya. Si Zack naman, Mama Mia, ay nakikita ko na rin na masaya at palakwento na. Kapag nagkakaroon ng inuman ng barkada ay walang humpay na nagkukwento si Zack kung gaano kasaya ang relasyon nilang dalawa ni Madam. 3 buwan simula kasi nung manligaw si Zack ay binigay na ni Madam ang matamis niyang oo kay Zack. Ako naman, Mama Mia, ay hindi na rin nagkaroon ng lakas ng loob pa para umamin kay Madam tungkol sa nararamdaman ko. Tuluyan na akong nanahimik. Sabi nga ng pare, magsalita na ngayon o habang buhay nang wag magsalita. Yun ang ginawa ko. Kahit kasi magkaiba kaming dalawa ni Zack, kahit kasi sa tingin ng karamihan ay mas maganda ang personalidad ko sa kanya dahil mas matabi lang dila ako, mas palakaibigan ako. Mama Mia, nakita ko na mas matapang talaga si Zack kaysa sa akin. Dahil kahit siya ay nahihirapan sa pag-express ng kanyang nararamdaman, ay pinilit niya. Pinakita niya kung gaano siya ka-sincere. Mama Mia, I can say na first love ni Zack, si Madam. Kasi mula nung naging sila, mula nung niligawan niya si Madam, ay never na siyang sumasama sa amin basta-basta. Oo, may mga paminsan-minsan na sumasama siya kapag may special occasion, like birthday o kung anuman, like kasal. Sumasama siya pero isinasama niya si Madam. Si Madam naman ay doon nakikisama sa mga babae, habang siya ay sumasama sa amin at nakikiinuman. Pero mula nung nanligaw siya kay Madam ay hindi na talaga lumalagpas sa 2 baso ang iniinom ni Zack. Para bang lagi na siyang nagbabantay sa mga kilos niya. Para bang
Nagbago si Zach, Mama Mia, mula nung maging sila. At never kong narinig na nagkaroon sila ng problema lalo na tungkol sa babae. Si Zach din mismo talaga ang umiiwas sa mga babae. At never talaga akong nakarinig ng issue tungkol sa third party sa kanila. Doon ko nakita, Mama Mia, na mas karapat-dapat si Zach kay Madam kaysa sa akin. Ako kasi dahil sa sobrang pagiging friendly ko ay marami talagang babaeng nakalingkis lagi sa braso ko. Maraming babae ang gustong makasama ako sa inuman, sa galaan at kung ano-ano pa. Hindi ko alam kung kakayanin ko ang mga nagagawa ni Zach. Kaya nagparaya na lang ako, Mama Mia. Nagparaya ako dahil nung mga panahon na yun, pakiramdam ko ay mas mamahalin at mas maaalagaan si Madam sa piling ni Zach kesa sa akin. Ako kasi ay may pagka-happy-go-lucky. Ako kasi ay hindi ko napipigilan ng sarili kong makipagkaibigan at syempre makipagbarkada. Mama Mia, alam kong mas maibibigay ni Zach kay Madam ang klase ng pagmamahal na alam kong deserve ni Madam. At alam kong magiging masaya silang dalawa. At hindi nga ako nagkamali, Mama Mia. Dahil matapos lamang ang halos 3 taon ay nakatanggap kami ng magandang balita mula sa kuya mismo ni Madam. Nag-propose na raw si Zach kay Madam at umuo ang kapatid niya. At mamamanhikan na raw ang mga magulang ni Zach sa kanila. Mama Mia, nauwi talaga sa kasalan ang naging pag-iibigan ni Zach at ni Madam. Oo, may mga pagkakataon na nag-share si Zach sa amin ng mga problema nila. Dahil gano'n naman siguro talaga ang pag-ibig. Hindi naman talaga palaging masaya. May mga pagkakataon talaga na malulungkot ka na mag-aaway kayo. Pero kahit kailan, hindi ko nakitang nag-give up si Zach kay Madam. Hindi ko nakitang inayawan niya si Madam. Parang lagi siyang nagsasakripisyo para sa relasyon nilang dalawa. Ganun siguro talaga ang definition ng love, Mama Mia. Kailangan mong magsakripisyo paminsan-minsan. Kailangang may isakripisyo ka at hindi pwede na makuha mo ang lahat ng mga magagandang bagay. Sa akin, I chose my friend kesa sa pag-ibig ko. Sa akin, mas pinili ko ang pagkakaibigan naming magbabarkada kesa sa pagmamahal ko kay Madam. Hindi naman din ako ganun ka-selfish kasi nga binigay ko naman si Madam kay Zach. Hindi na ako nakipagkumpetensya sa kanya dahil alam ko na para talaga sila sa isa't isa. And ngayon, Mama Mia, masayang-masaya akong tinitignan silang dalawa na masaya rin. Masaya ako sa kanila lalo pat ipinanganak na ni Madam ang una nilang anak at kinuha pa talaga ako na isa sa mga ninong. Alam ko na aalagaan ni Zach ang babaeng mahal na mahal ko. Ang babaeng pinangarap ko ng ilang taon. Ang babaeng hanggang ngayon ay may nararamdaman pa rin akong espesyal kahit na 8 taon na ang nakakaraan. Oo, Mama Mia, mahal na mahal ko pa rin si Madam pero hindi naman po ako nagsisisi sa ginawa kong desisyon na yon. Dahil nakita ko naman kung ganong naging masaya si Madam sa piling ni Zach. Alam ko, yun ang tunay na definisyon ng pagmamahal. Ang isakripisyo kahit ang sarili mong kaligayahan, makita mo lamang na masaya at maligaya ang taong mahal mo. Paminsan-minsan, Mama Mia, may mga gabi pa rin na ine-stalk ko silang dalawa. At with all honesty, kahit na alam kong masaya sila, may mga gabi pa rin na pinapangarap ko na sana kaming dalawa ni Madam ang nagkatuluyan. May mga gabi pa rin na namimiss ko ang exchanges of chat namin at ang pagbi-video call naming dalawa. Kasi mula nung naging sila, ay tinigilan ko na pong makipag-chat kay Madam. Mula nung sinagot niya noon si Zach ay tinigilan ko na ang special friendship naming dalawa. Dahil alam kong hindi yun maganda lalo pat may gusto ako kay Madam. To Madam and Zach, to the both of you, hiling ko na sana'y maging maligaya kayo parati. Sana'y gawin niyo talaga ang lahat para sa relasyon ninyo.
para sa isa't isa. Madam, kung nakikinig ka man ngayon at kung umabot man sa iyo itong kwento na to, sana ay naging masaya ka talaga sa piling ni Zack. At alam ko na mahal ka ni Zack, kaya sana alagaan mo rin siya katulad ng pag-aalaga niya sa'yo. Deserve niyo ang isa't isa. Zack, wag mo naman sanang paiyakin itong si Madam, ha? Lalo pat, naging seaman ka na ngayon. Wag ka sanang maghanap ng iba. Kapag talaga narinig ko na sinaktan mo siya, pinaiyak mo siya, at pinagpalit mo siya sa iba, ako talaga ang unang makakalaban mo. At ako talaga ang unang kukuha kay Madam. At ako talaga ang unang mag-aalaga sa kanya. Hangad ko ang kaligayahan ninyong dalawa. Zack, kapag umuwi ka na, ngayong December, bigyan mo naman ng pansin kaming mga barkada mo. Kahit doon na lang sa bahay ninyo, mag-inuman naman tayo. Mama Mia, bagong email account ko po ang ginamit ko para magsulat ng kwentong ito. Dahil nahihiya po talaga ako lalo na sa kuya ni Madam. Sana nga hindi ito umabot sa kanya. In the end, sabi nga nila, 3 bagay lang ang mahalaga. How much you love, how gently you live, and how gracefully you let go of things that are not meant for you. Oh, Mama Mia, alam ko na hindi para sa akin si Madam. Alam ko na may mga bagay talaga na dapat kong i-let go. At alam ko rin na may mga bagay talaga na kahit anong pilit ko kapag hindi para sa akin, ay hindi talaga para sa akin. Hanggang dito na lamang po, Mama Mia. Naway nagustuhan nyo ang kwento kong ito. Naway nagustuhan nyo ang naging kwento ni Madam at ni Zack. Lubos na gumagalang ang inyong suking tagapakinig. Napakaganda naman ang kwento natin ngayon. May mga lalaki palang ganun, no? Yung mga lalaking willing mag-sacrifice ng kanilang pag-ibig, ng kanilang nararamdaman, para lang masigurado ang kaligayahan ng babaeng kanilang minamahal. Sabi nga ng iba, love is letting go. Malalaman mo raw kung tunay talaga ang pagmamahal mo sa isang tao kung handa kang i-let go siya para sa kaligayahan niya. Pero sabi naman ng iba, love is holding on. Pero para sa akin, love is only letting go kung ayaw na niyang humawak ka sa kanya. Kung gusto niyang bitawan mo siya para makalipad siya, para maging maligaya siya, paliparin mo, bitawan mo. Dahil yun ang ikakaligaya niya. Kasi ang pagmamahal, malalaman mong hindi siya selfish kapag mas importante sa'yo ang kaligayahan at kasiyahan ng minamahal mo kaysa sa iyong sarili. Maraming salamat sa pag-share mo nitong kwento mo dito sa ating programa. At kung nagustuhan mo ang kwento natin ngayong araw, please do like and share this video. At syempre, huwag mong kalimutan na i-subscribe. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe nitong ating channel, click the subscribe button, click the notification bell para lagi kang updated sa tuwing may bago tayong video na i-upload. At syempre, huwag mo rin kakalimutan na pwede kang mag-share ng sarili mong kwento. Email ka lamang, mamamiacdo0317@gmail.com. Panoorin nyo rin at pakinggan nyo rin yung iba pa nating mga kwento dito sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong lahat at enjoy your weekend. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia.